Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan. Ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo. Kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Oh, hi! Are you looking for a coffee or a cozy place to stay? You should try Mochi Mochi Cafe. You guys will love it there. See you soon! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest talunan, ang taong kalye na naghahanap ng medyas sa kanyang van. Kasi isang medyas ko. Baka na nga yung sapatos ko puti. Kasper, takboy mo nga. Wala, kuha mo ko na dyan sa sapatos na puti. Dukutin mo. Tingnan mo nga dyan. Baka meron dyan na laglag lang. Kasi yung meron. Kakukubad ko lang na sapatos eh. Wala naman na medyas yung sapatos. Ito pala. Ito pala. Ano yan? Camper van? The biggest kulaong! Ang taong samlang na nga, bastos pa ang bunganga, nasabihan pa ng harapan na kulay bayag ka pala, tas walang palag, tungo lang ng tungo. Duwag ka pala! Malakas ka lang sa internet! Kapag ako nakita mo, kakainin mo ang dila mo at itatae mo yan? Oo! Oh! The biggest wheelchair giver? Ha? Ano yun? Na-highlight lang katarantaduhan mo. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulong lawa eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sarpalo ka, no? Tapos bigla ka na naging ganyan? Unggoy! Unggoy? Unggoy yan! Norman, gusgusin! Putang inang ilong yan! Palakpakan! Ang putang inang yan! San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 55 videos ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Grabe naman, 55 pa lang. Ngunit, ayon sa mga kupal na intelektual na bangag sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, malapit na naman ang tumataginting na millions! Paldo!
Gatas na gatas! Gatas na gatas! Sa last video natin, ay tinalakay natin ang sari-saring mga kahibangan ni Norman Gusgusin at pagka-guilty ho nito sa inihatol sa kanyang ulo ng Korte Suprema, mga kahombre ko. So yes, criminal ho talaga ito kasi na-guilty na eh. Oo! Oo! Ba't mukhang natataranta ka na, makabaho? Makagago. Di ba? Idol, bisita ka naman sa Alicia. Endorser daw, mga kahombre ko, na lumalapit sa pamilya de Calibre, mga kahombre ko. Napakatindi ho nito. Hindi ho endorsement. Inidorsement ho ito, mga kahombre ko. And isa pa, mga kahombre ko, magtataka kayo, simula nung sinabi ko kung magkano ang kinikita ko sa pag-endorso sa TapTap Send, may kontrata ako dyan. Magkano babayad sa akin dyan? Sabihin ko na nga, kalahating milyon ay binabayad sa akin yan. Ilagay ko lang yan ng 10 beses. Nagkukumahog na ho ang ating bida na si Norman Gusgusin na makahanap din siya ng tamang endorsement. Oo. Ay atin nung basahin ang panibagong kagunggungan ni Norman Gusgusin. Maria Monica created the group. Yan. Hello! Marcos Antonio Francis Leo, usap daw kayo ni bahala na kayo dyan. Papa-endorso daw siya sa'yo sa cafe niya. Good afternoon. I have soon to open a cafe in Clarkfield, Pampanga. I want Mr. FLM and Sir Casper to be my endorser. Ayan, maganda ho ang storya, mga kahombre ko. Please tell to Mr. FLM, answer my message because my coffee shop soon to open. I want to talk to him about the endorsement and how much his TF for endorsing my cafe. Okay, sabi ni Monica. It's okay. Maybe they are busy. Mamaya, babasahin nila yan. Yan. Sir, hawak din po kasi ni Habi ito. At least kapag nabasa niya, maintindihan niya, nakakaintindi naman po siya ng Tagalog, but he can talk Tagalog. Ayan na po ang ating bida. Good afternoon. At syempre, ang patom na si Casper ay nandito na rin. Payag na payag tong bata mo, boss. Ikaw pa ba? Mr. Caliber at Team De Calibre. 180k contract per month. Ako na bahala sa'yo. Sure po. Kasi ayaw ko na magka-problema tayo kapag nag-meet up tayo, sir. Let's start with this. Ayan na ho siya, mga kahombre ko. 160,000 pesos for me. 20,000 pesos for Casper per month. Endorsement 3 times a day. During my life, that is good for 6 months. If it will grow your business, then renew the contract. If within 6 months business, not improve contract, finish. Ayos pala mga kahombre ko, di ba? But I want in 1 month, you will endorse my coffee shop 10 to 20 times. Usually, I endorse 50,000 pesos only for 1 day. Wow! Napakamahal ho pala ng inyong lingkod na si Norman Gusgusin. And pwede pong mag-check-in kayo sa Midori Hotel kasi doon po ako naka-check-in at now po, andito lang ako sa kuya ko sa Blue Diamond, Pampanga. Bisita ko siya. Payag na ako dyan. Araw-araw, kada live ko, endorse ko ng 3 times per live yung coffee shop. Ang sagot niya dito sa hotel, tsaka na po pag magko-contract signing na. Yan. Huwag nyo alalahanin yan. Asking na lumakas.
Sure, maraming pupunta dyan para magpa-picture sa akin. Aba, ayos ano? You know, some Filipinos are looking only in money, and at this time, my wife is in hotel already because I put a CCTV on his luggage that she don't know, and her phone has a GPS. No worries, I'm a kind person. Sabi din ho ni Norman, my wife is Japanese. Wow! Sino naman Japanese ang sinasabi nito, mga kahombre ko? Fake lang naman yung naging kasal nila. Ang sabi ho ni Mr. Caliber, one in Japan, one in Philippines. Wow! I don't trust my wife in this account because she is in the Philippines. Maybe her friend will chat her to ask money. That's why I get his password. Magkakaroon tayong meet and greet sa mismong araw ng opening, and kayo po ni Sir Casper ang magri-ribbon cutting. Syempre mga kahombre ko, yan yung mga gustong-gusto ni Mr. Caliber. Yung kahit hindi sa kanya, aangkinin niya. Syempre kapag ka nag-ribbon cut, automatic negosyo niya yon. Oo, di ba? Yan ang gusto niya. Sige, okay. I thought she offered a 180,000 each of you. Then I will see you upon the contract signing. No, but she said 180K for you and to Sir Casper. 160K for me and 20K for my staff. Total 180K per month. That is very cheap price with my status of 5 million Filipino loyalists and voters. Wow! 5 million ka dyan na Filipino loyalists and voters. Huwag ka nga magbura ng comments para makita nila. Nako, para ho sa mga naghahanap, no, ng mga influencer. Huwag ho yan, mga kahombre ko. Huwag ho yan, mga tol. Huwag ho yan, mga boss. Kasi mamalasin ang negosyo nyo. Ang tindi na ho ng history ng tao na yan. Lahat ho ng dumidikit sa tao na yan, minamalas. Real talk yan. We will have 1-year contract. And then if the coffee shop will have another branch, I will increase your TF. Okay? Yan ang sagot niya. Saturday and Sunday, no need to endorse it. Now, it should be 3 times a day during my live broadcast, except Sunday. So maybe within 1 month, become more branch, then more bonus. Napakagaling ho talagang mag-English ng tao na ito. Partida na! Graduated! At siya daw ay top-notcher sa Cambridge. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top-notcher. Top-notcher ka, napaka-ob-ob mo. Parehas na parehas kayo ni Casper. Oo. If that will happen, I'll give you a big bonus, Sir FLM. Okay, looking forward to it. Okay? I am traveling to Cagayan. Sorry, I slept. Sige, sabihin na nga natin yung English niya na. Sleep on the car. Don't worry. I will reply as season I see a message. If I will be there personally during the grand opening, you will be amazed. My supporters will be there. What you will video? I will call video conference with you tomorrow to know who am I talking. So, ito na mga kahombre ko. Tumawag na ho ang ating bida, mga kahombre ko. Data lang ako, hindi ako makasagot. Hi, can we call you? Sabi, wow, galing talaga ni Monica. I'm a private person. I'm a businessman. For verification, even not the whole face, we won't take screenshots. Or you have a proof, or at least you are real. What proof do you want? Why you don't trust anyone? I'm not a scammer. I'm offering you a good business. Okay, signing contract then. Show my boss in me. Video, very simple. Grabe yung katibay ng pagmumukha ni Casper. Okay, signing contract then. Show my boss in me. Video, very simple. Baka Casper yan. Tom yan. Please, proper English. It's a jokes. Baliw ka ha? Walang yaka, Casper. We don't deal to people we don't know and to people who are not sincere to us. I want a video conference so that we will know who we are dealing with. If you don't trust us,
then there is no reason to trust you. Good day, I'm out. Ayan mga kahobre ko, makikita nyo. Casper unsent a message. I'm out, Monica. Casper, out ka na. Leave ka na sa GC, Casper. Doing a quick 30-second video call. Try to introduce. Sunod ako. Lokohan to pare. Leave ka na. Sunod ako. Wow! So makikita ho natin dito mga kahombre ko na nagkatapos-tapos na ho ang kanilang inidorsement mga kahombre ko. So nagkandaleche-leche na naman ang buhay ni Kulaong. Nadaan rin naman sa private messages sila ni Gusgusin. Napaka-unprofessional ninyo kausap, sir. Asawa ko pa talaga ang tatanggihan mo. Pera na, ginawa mo pang bato. Sa bagay, maraming vlogger na mas sikat sa'yo para sa coffee shop endorsement. Pero isa lang ang sasabihin ko, wala ka nang makukuha ang supporters mo dito sa Pampanga. Sa inasal mo, sa asawa ko. Hindi lang siya nagpakita ng muka, tinabla mo na. Kasiraan mo rin ito sa ibang vlogger. Ikakalat ko ito. Hanap ka lang ng iba. Ikakalat mo. Nasa'yo yan. Maraming masikat sa akin? I don't think so. Rank 7 ako sa Yahoo Year-End ng 2020 World Most News. Search mo. Abay, search nga ho natin. Abay, tama naman, number 7. Kaso bakit ka ni-research? Kasi nakulong ka. So, kung kayabang-yabang ang maging isang kriminal, eto na ho si Norman Gusgusin. Napakatindihong kriminal nito, mga kaombre ko. Tibay talaga ng mukha, no? Kung nagpakita man lang kahit isa sa inyo, baka naniwala pa ako na totoong kausap namin. Pero pasensya na, di ako nakikipag-transaction sa fake account sa FB. Nung unang panahon pa yan, nag-research na ako sa'yo bago ka palang magyabang. Sa akin, sahuran mo muna si Monique. Nag-aantay ka pa ng sahod mo sa YT before mo siya sahuran. Eh di wow, just admit it FLM, na walang-wala ka na kaya hindi mo alam saan ka magtatago ngayon. I already researched about you, and as far as I know, you have a lot of case. Lagot ka! In your dreams, kupal. To, kala mo naman may tira ungas, wanted ka na, hinahanap ka na, Susan, malapit ka na, Susan. O talaga, ikaw, ano feeling mapera na nanlilimos ng palipad sa mga viewers sa YouTube? I already researched about you. Jaco Laong, mas kupal ka. Kupal ka, minu-minuto, style mo bulok, gunggong. The Philippine Looper and TNT Boy. Tago ng tago, iwas sa waran. Hindi ka nga makauwi sa bahay mo eh. Ayan na, wang-wang. Unggoy! Hawak ko warrant mo! Takot ka sa wangwang, no? Hindi ka kasi maka-check-in sa Midori Hotel dahil may tinataguan ka siguro. Ngayon mismo, habang ka-text kita, pinapahanap ko ng location mo, ungas. Mura siya? Kala mo may tira. Ako may warrant, sure ka may warrant ako? Kilala mo ba ako? Siguraduhin mong kilala mo ako, ha, dahil sinasabi ko sa'yo. Kulaong, hindi ako si Susan Yance na sinasabi mo. Talagang tuspok ka sa akin. Ikaw, style mo bulok. Saan ka pala natulog kagabi? Sa Gerona Tarlac? Sarap mong video, ha? Natatawa ako sa'yo. Trilyonaryo sa gasoline station natutulog. Tuspok ka ngayon, Jakolaong. Malay mo, meron na sumusunod sa likod mo niyan para ma-video kung nasaan ka. And to think, mga kahombre ko, na siya daw ay Diyos sa Isabela. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Meron bang Diyos na ganyan, mga kahombre ko? Di ba? Wala! Sinungaling ho yan. Kaya kayo ay mag-iingat. Kasi sa bawat inilalabas ng bunganga nito, lahat ho, puros kasinungalingan. Sa dulo naman, nagmatigas rin si Gusgusin at sinabing alam niya na ito noon pa na sila food genius ito at syempre ako na naman ho, nadamay na naman ang pangalan ko. Na-prank din natin si Susan Yance. Na-prank din natin yung grupo niya, si Bakagago, Susan Yance. Akala naman nila, hindi natin alam na yung mochi-mochi. Akala naman nila, hindi natin alam na sila yan. Ang tingin kasi nila, ako, nakatulad nila. Alam din naman to ni Norman Gusgusin, pero kailangan niya lang umact ng tough. Kitang-kita naman ho sa convo nila na talagang kagat na kagat ho siya. At baon na baon ho siya.
Kasi ganyan hong kauto-uto si Norman Gusgusin. And at the same time, ganyan ho talaga. Kapag ang tao ay gigil na gigil sa kwarta o sa pera, talagang kakanain kahit ano na lang. Ganyan talaga mga kahombre ko, syempre. At kilalang-kilala na natin yan. Kasi sa 10 sinabi niyan, 11 puros kasinungalingan. Kaya uulitin ko lang, mag-iingat kayong lahat dyan. And definitely wala naman akong gustong lumapit dyan. Kasi it's very clear from the start, diba? Paulit-ulit na lang tayo na lahat na lumalapit sa tao na yan ay minamalas. Akala naman nila, hindi natin alam na sila yan. Makikita rin natin na ang editor o assistant ni Gusgusin na si Monica o si Monique ay nakikihati. Can I also endorse your coffee shop? It's okay for me if only commission. I have many viewers on my FB page because of my boss. When I go live, my viewer reach to 500 to 1K views, so on. Okay, how much will I pay you? How much your TF? Tell me. Any amount is okay. I'm just a small-time blogger, unlike FLM. 20K a month, like Casper. Okay, are you satisfied with that? Yes, here in the Philippines, Pinoy worker minimum wage. Every day, 675 pesos a day. So 20,000 pesos is alright. It's more than minimum. Okay, yeah, that's why too many Filipino here working. Miss Monique, can you make a small video about endorsing our coffee shop and sell it here? How will you endorse our coffee shop? Oh, hi everyone. Are you looking for a coffee or a cozy place to stay? Maybe you should try Mochi Mochi Cafe. You will love it. See you soon there. Akala naman nila, hindi natin alam na yung mochi-mochi, hindi natin alam na sila yan. Maybe you should try Mochi Mochi Cafe. Akala naman nila, hindi natin alam na sila yan. Mochi Mochi Cafe. Tapos, mga kahombre ko, ito pa ho ang pinakamatindi dyan. Di ko nababasahin lahat kasi alam nyo naman na to. Magkano ang sahod mo sa kanya? Tapos, if ano ang work din ng asawa mo? Wala pang binibigay si boss dahil hinihintay niya pa ang sahod niya sa YouTube. Machine operator ang asawa ko. Sabi niya, mga kahombre ko. May nasabi pa siya dito. If they don't want, then find a new vlogger. We won't force them. Your boss is feeling rich. Tapos tumawa yung Monica. Eto pa, ang laki naman masyado. Tig 180k sila, di naman sila super sikat. Hanap pa kayo ng ibang vlogger. Dapat may comedy vlogger mag-endorse sa inyo. In short, Norman Gusgusin, lalapit at lalapit na sa akin yang Monica. And yes, sisiraan ka na rin yan. Oo! Alam mo, Norman Gusgusin, normal lang naman na ganyan ang paulit-ulit ang mangyayari sa'yo. Kasi hinayupak ka sa tao mo. Hindi ka totoo at sinungaling ka. Malamang paulit-ulit ang mangyayari sa buhay mo. Lahat ng empleyado mo mali. Ikaw lang ang tama. Ganun ba yon? And for sure, kahit dumating na ang pera mo sa YouTube, hindi mo pa rin naman yan babayaran ng tama. Ganyan ka naman talaga, Norman Gusgusin. At sa'yo naman, no, Monica? Para sa akin, malayo na, pero sobrang layo pa ng kakalagpakan mo. Kapag tinuloy mo pa ang pag-aaso-aso mo kay Norman Gusgusin. Kasi tandaan mo, lahat ng dumidikit dyan ay minamalas. So yun, Norman! Anong feeling? Ha? Hindi ka naman pala sikat na vlogger. Sabi na mismo ng tao mo, di ba? Ng editor ko no mo at researcher ko no mo. Ang sakit naman nun. Galing mismo sa tao mo. Ganyan ka lang pala talaga, no? Ayan pala talaga yung tingin sa'yo ni Monica, no? Di ba? Yan lang pala talagang tingin sa'yo ng loyal dog mo. Nakakahiya, man. Nako. Napakahirap maging OFW, mga kahombre ko. Lalong-lalo na yung pagpapadala ng pera sa ating bansa. Alam naman nating lahat na hard-earned money, lahat ng pera na pinapadala ng mga OFW. Gagastos ka pa ba naman ng extra sa mga naglalaking transaksyon ng mga application at physical stores? Siyempre hindi.
Kaya dito ka na sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Sa latest na mga kaganapan, isinaad ho o nasaad ni Gusgusin mga kahombre ko na kesyo natalo daw ho siya sa Isabela mga kahombre ko. Magandang umaga. Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. So, ngayon, ang sinasabi niya, di umano, ako daw ay nandaya. So, in short, mga kahombre ko, pwede pala yun, no? Nagagawin mong laro-laro lang ang kasuhan. Tama? Posible naman siguro yun kay Norman Gusgusin. Galing nga ako sa bunganga niya. Basta ito may isang pamilya ng vlogger na iiyak, maghihiring sa Apari, maghihiring sa Tugigaraw. At meron isang bayan akong kinailan, na syempre, ginawa ko rin kung ano yung ginawa nila sa akin. Hindi na malalaman na lang nila, may warrant na sila. Iyan. Sila naman ang paiiyakin natin. So, ayan ho, para ho sa prosecutor ng Parañaque, ng San Pablo, Laguna, ng Isabela, naririnig nyo naman po na literal na itong tao na ito nilalaro-laro lang ho ang justice system sa Pilipinas. O yan! O yan, shoutout din sa DOJ. O sigurado, meron at merong nanonood sa inyo dito. O nakikinig nyo naman. Nilalaro lang ho ng tarantadong ito ang justice system natin sa ating bansa. Okay? So alam nyo na, kapag nakakita kayo ng ganito, layuan nyo agad. Mamalasin kayo. So yan mga kahombre ko, no? At sabi niya, Pero wala naman hong problema dahil meron naman hong remedy. Okay? Ang gagawin ho ng ating abogado, magpapile ho ng petition for review. O sapagkat wala ho, hindi kami pinarnish ng kanyang ng kanyang counter affidavit, hindi kami pinarnisan. Talagang dahil madaya siya, so papile tayo ng petition for review sa DOJ. At the same time, i-refile uli natin yung kaso doon kasi pwede naman hong i-refile. Ayan. o yun naman pala, mga kahombre ko. Imagine ninyo, ginawa niya na hutong may sakit. May remedy daw dito. Kung saan, ang sabi ng kanyang abogado ay magfa-file daw siya ng petition to review sa DOJ. Norman Gusgusin naman. Ilalaban mo talaga yan? Ha? Pero sa totoo lang, hindi ko pa nakikitang result, mga kahombre ko. So, kumbaga, tinatawanan ko lang ho itong tao na ito, no? Imagine niyo mga kahombre ko, kung totoong nangyari yan, talagang disgrasyado ang tao na ito. Ha? Imagine niyo, syudad niya. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa uso si Makagago sa hearing namin Maraming kikiliti sa kanya ron Sa probinsya namin, mahal ako ng tao, respetado ako ng tao, ipaglalaban nila ako. So, dekilado si Oga, makikiliti siya ron. Galing ho akong San Pablo City, Laguna, mga kahombre ko. Dinayo ko pa siya sa Isabela. Disgrasyado talagang tao na ito. Tapos ngayon, kakalampagin naman ho ang DOJ para sa kabalbalan niya na yan. Imagine niyo naman mga kahombre kung gaano ka balasubas talaga ang tao na ito. Kakaiba ho talagang takbo ng utak ng tao na ito. No? I-refile na lang daw nila.
Doon sila magkakaso. Kesyo, mag-EMR daw, hindi na maintindihan sa'yo, Norman Gusgusin, ano ba talagang gagawin mo? Sa 10 sinabi mo naman kasi talaga, 11 ang mali. Kaya ang hirap mo ng paniwalaan, gawin mo na lang yan. Kasi, sabi ko nga sa video ko, Norman Gusgusin, ha? Makinig ka mabuti. Ipagdasal mo na nanalo ka dyan. Ipagdasal mo na ang resolution dyan sa Isabela ay pumapabor sa'yo. Kasi once na hindi, perjury ka sa akin. At hindi lang perjury, danyos. Bayad ka rin ng danyos sa akin. Malaki ang hihingiin ko sa'yo. Kawawa ka dito, boy! Pati yung sa Paranaque na ikinaso mo, perwisyo ka sa akin. Ang gagawin ko, danyos at perjury. Good luck, ha? Marami pang paparating, Norman Gusgusin, hindi lang naman yan. Nagsisimula pa lang ang laban natin, talo ka na agad. Sabi naman sa'yo, talo ka sa totoong buhay. Talo ka sa social media. Talo ka sa kasuhan. At syempre, talo ka sa paramihan ng pera. Wala kang magagawa, Norman Gusgusin. Kahit anong gawin mo, this is a losing battle. Ipasok mo kasi yan sa ilong mo kasi nasa ilong mo yung utak mo yata. Oo. So, ayan. Ina-update ko lang kayo. Ngayon noong January 20, yung isa lang ho ito, yung isang ikinaso ko kay Makagago sa Isabela ay na-dismiss po. Oo, sapagkat kami ay walang natanggap na copy ng kanyang counter affidavit. So, hindi kami pinadalan ng furnish ng kanyang counter affidavit. Kaya naman, hindi kami nakasagot. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Pero, ganun pa man, magpapile tayo ng petition for review sa DOJ sa region. At ayun po ang gagawin ng abogado natin ngayon. At the same time, yung isang kaso niya na marami ay ipapile na rin ho natin sa Tugigaraw. Alright, pati yung kay nanay, ipapile na rin ngayon sa Tugigaraw. Okay, see you later, alligator! Yeah, in-update ko lang kayo. Sigurado ko magyayabang na naman yan. Oo. Pero eto, dahil nga hindi po kami nakatanggap, wala kami natanggap ng kanyang counter affidavit. Hindi kami pinarnisyan, wala kami natanggap. So, hindi kami nakasagot. Ganyan, kadaya yan. Pero anyway, meron naman yung tinatawag na petition for review. At this time, sisiguraduhin natin na pahihirapan yan. Ano naman ang ikakaso sa akin ng nanay mo, Aber? Pagsisinungalingin mo rin ang nanay mo tulad ng mga pinaggagagawa mo kaya maraming perjury ang parating sa buhay mo ngayon? At huwag niyo kakalimutan, mga kahombre ko. Ito ho ang sinabi ng kanyang kapatid na si Jam. Yun nga, paulit ko sinabi na wala po kaming hiningi at wala kaming natatanggap ano maman kasi parang sa pananaw ko lang mas mahalaga sa kanya yung ibang tao, gano'n lang yun. Kasi nabuhay naman kami na wala siya ever since. Lumaki naman kami na wala siya. Nagtagumpay naman din kami sa kanya-kanya naming professional na wala naman siya. Ibig sabihin nun, hindi po nakadepende yung buhay namin sa kanya. Wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinaggagawa mismo ng tao. Kasi hindi nila naabutan yun eh. Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun eh. Nadadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako, sabi ko tahimik yung buhay ko, pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Kaya lang, hindi nga nila naiintindihan na kahit pasabihin mong iisa ang puno na aming pinanggalingan, eto na sa mga nanonood, hindi porke iisang puno ang inyong pinanggalingan ay parehas na kayong maasim o parehas na kayong matamis. Ibig sabihin, Norman Gusgusin, hindi ka na rin kay para lapitan o tulungan ng sarili mong nanay. Kasi ang tunay na nakakaalam ng lagay ng nanay mo ang iyong kapatid na si Jam. Wala ka nang maloloko dito, boy! Wala kang nanay. Ginagaya mo lang ako. Ginagaya mo lang ako kasi buong pamilya ko ang magkakaso sa'yo. At
ang kamalasan mo, Norman Gusgusin, hindi sila at hindi ako tulad nung mga nakalaban mo dati. Na after few months, bumibitaw na. Kami hindi. Hanggang sa dulo talaga ng walang hanggan, makikita mo kami. Lalo na ako, hanggang sa bangungot mo. Sure makikita mo ako? Sabi ko naman sa'yo, Norman Gusgusin, ako talaga ang nightmare mo at ako ang tunay mong katapat. Aminin mo yan sa sarili mo. At saka mga kahombre ko, for your information lang po ha, wala pa ho tayong kopya niya na physical. Huwag ho kayo masyadong magpabilog sa tao na yan. Kasi sa 10 sinabi ho niyan, 11 ang mali. Pwedeng tayo pinagtitripan lang ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, grabe na yan, di ba? Kumbaga, pa-assign tayo na natalo, tapos mamaya pagdating ng papel, nanalo pala siya talaga, and then tataas siya sa korte, di ba? Pero pinapacheck ko naman, no? Kung meron na akong warrant o i-warrant, wala naman. So, ibig sabihin niya, maaring hindi pa nakakalabas yung reso, or else naman, baka totoo nga talaga yung sinasabi ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, di ba? Pero, sa ngayon, hanggat wala ho akong lehitimo na nakikita, lehitimong ebidensya na ito ay na-dismiss na, hindi ko to pwedeng i-disclose. Kasi hindi ho tayo katulad ng tao na yan na puro lang hearsay. Kapag walang patunay, huwag kayo maniniwala. Kasi nakakasira yan ng buhay. Delikado yan, mga kahombre ko. Huwag. So, ayun. Abangan na lang natin, di ba? Kung ano nga ba talaga ang naging resolution yan. Intayin natin yan. May due process hot. Intayin natin. Marami akong magandang balita sa inyo, mga supporter. Tiyak dito, yung uhuging vlogger ay inako po. Matutuspok sa inggit. Oo. Oo, matutuspok. Malupit yung uhuging vlogger na yun. Ipinagkalat, October daw November daw ako'y makukulong. December daw ako'y magpipiesta sa kulungan at magpapasko sa kulungan at magbabagong taon. Enero na, anong petsa na? Wala pa rin? Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas ha. Okay. Sige. Sigurado ka ha? Baka mamaya, tulad yan itong sinabi mo na ito. Panginoon ako dun. Oo. Baka lang naman, no? Hindi tayo sure. Abangan na lang natin. Ayoko na masyadong dagdagan, mga kahombre ko. Ha? Pero makagago, paiiyakin ko lahat ng mga taong idinamin mo. Doon sila magtapang-tapangan. Hintay mo. Ako makagago, promise, darating sa iyo yung sumpinan nyo. Oo. 2 probinsya yun, darating yung sumpinan. Ay, parehas ako doon nakatira. Andun ang nanay ko. Oo. Andun ang nanay ko sa Cagayan. May bahay ako sa Bintar. Pero may isa pang probinsya na pinagpailan ako. Na, syempre, ginaya kita. Iniba ko address. Para yon pag hindi nyo napuntahan, warrant. Okay, galing. Galing, di ba? Di ba? Pero dahil pinahirapan nyo ako, which na-survive ko naman, natapos ko naman lahat, syempre, kaganti ko. Pahihirapan ko rin kayo sa probinsya. Di ba? Sa probinsya. Doon tayo magpang-abot. Di ba? Yeah. In fact, hindi ako makikipag-areglo. O kinasuhan nila ako, hindi ko sila kilala. Tatadtarin ko rin sila ng kaso doon sa probinsya namin hanggang sa mag-iyakan sila. Ayun yun. Walang aregluhan to. Oo. Mayayaman pala sila eh. And then so be it. Ngayon, mga kahombre ko, ayan ay galing sa bunganga niya. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, Norman Gusgusin, this will be a failure again. Diba? Second time failure mo na to. Third time failure. Kasi forum shopping itong gagawin mo. Napakasimple lang yan, Norman Gusgusin. Ano ka ba naman? Anong warrant? Warantin ko yung ilong mo. Sindikatuhin mo mukha mo o gawa ka bagong channel. Pikon na pikon ka na, no? Ang hirap bumawi sa totoong may tira, no? Wasak na wasak ang buhay mo ngayon. Isipin nyo, ito ho ang itsura niya 3 months ago. Ngayon, ito na ho ang itsura niya.
Abay, mukhang na-stress ka nga kay makagago WhatsApp man. Ayaw mo lang aminin, ano? Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, gusgusin. Hindi mo ko kaya. Probinsya, dagukan kita sa ilong eh. Anong probinsya, ha? Pinrobinsya mo na nga ako sa iyong bunga nga mismo ng galing na na-dismiss. Probinsya ka dyan, ha? Dagukan kita eh. Bugbugin mo yung mukha mo, gunggong. Pasay. Meron akong nakahiringan doon. Oo. Matandang babae rin. Medyo dugyutin. Feeling entitled. Pero wala eh. Matanda, entitled. Ano daw siya? Businesswoman. Feeling entitled. Pero pag nakita mo, dugyutin. Dugyutin. As in dugyutin. Wala. Kahit saan ko tingnan yung buong lahi niya, babatokin. Pag binatukan ko, iiyak eh. Sus! Nagkaroon ng hearing, ha? Baka naman ang iyong pinaparinggan dito, yung pamilya ng misis ko. Naduduwag ka na nga lang ngayon kasi alam mo ng potential nun. Oo! Alam naman ng lahat na sila yung gustong-gusto mo sanang tirahin. Kaso, wala eh. Play safe ka na lang ngayon. Duwag ka pala talaga, no? At saka duwag yan. Mapa-internet man yan o sa personal, sadyang duwag ka. Norman Gusgusin. Alam ko ng takbo ng utak mo. Utak mong kriminal, oo. At kung meron man tao sa mundo na walang karapatan na mang-alipusta ng itsura, ng amoy, at ng pagmumuka, ikaw yon. Sa itsura mo na yan, may lakas ka pa ng loob at may puti ka pa ng abdo para mang-asar o mang-alipusta ng mga tao. Norman Gusgusin naman. O sige, itatapat ko ang bayaw ko sa'yo, ha? Try. O, bayaw ko. Norman Gusgusin. Wala, di ba? O, eto na lang. Yung pangalawa ko na lang na bayaw. O, bayaw ko. Norman Gusgusin. O, eto, pangatlo ko na lang na bayaw. O, partida na to. Di ba? Pangatlo kong bayaw. Norman Gusgusin. Pangapat! Pangapat kong bayaw. Norman Gusgusin. Come on, man. Nasaan? Ang karapatan mo na manlait ng mga tao. Itsura mong yan, mukha kang talampakan ng elepante. Araw-araw tinatapakan. Oo! Mukhang sasampalin yung mukhang lahi nila. Sa totoo lang, kung talagang ituturing kong kaaway, pwede kong dagukan doon sa loob ng korte yung buong pamilya na yun. Mukhang babatukin din yung pamilya. Walang kwenta. Pag binatukan ko isa sa kanila, takbuhan lahat yun eh. Bakit kasi hindi mo subukan? Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Bumalandra na sa'yo doon, no? Yung mga sinasabihan mo ng ganyan, wala kang ginawa kundi gumanyan, no? Tumingin ka sa lupa. Diba? Para kang isang good Samaritan. Samaritan ka nga lang sa impyerno. Yun ang problema. Diba? Bad Samaritan. Alam nyo, mga kahombre ko, yung mga ganyang klase ng tao, no? Talagang dapat yan, sinusukol. Huwag kang mag-alala, Norman Gusgusin. Hindi naman yan yung first and last time na magkikita-kita kayo o magkikita-kita tayo. Tingnan natin kapag meron ng camera kung ano talaga ang mga aktingan mo. And yes, Norman Gusgusin, sabi mo, Speaking of Paranaque, ay wala naman. Wala namang nagiri katulad nung kiniklaim nila na giri doon, giri dito. Wala ho. Walang nagiring gano'n. At saka hindi ko kilala yung mga tao na yon. Hindi ko kilala. So, wala akong pakialam sa kanila. Ika nga walang bearing. Peanut. Di ba?
Peanut. Yung mga pinagkakagaso nila. Peanut. Yun. Anong wala talaga? Nangyari talaga yon. Gagawin mo pa ba naman kami sinungaling? Di hamak naman na ikaw ang taong sinungaling. Sino ba namang maniniwala sa'yo? Wala nang maniniwala sa'yo, Norman Gusgusin. Tapos na ang mga araw na yon. Kung sinong naniniwala sa'yo, pinagtatawanan na lang ng mga tao. Iniintay na lang yung pagtalikod nila sa'yo at siraan ka ng paulit-ulit. Ganyan ka naman Mga empleyado mo nga, tinatarantado mo lang. Tumawag sa akin, walang 2 minuto. O, nagrereklamo ka na raw. Boss, wala na akong pangkain dito. Ikaw naman, napakaano mo naman. Marami naman sa'yo nagbibigay dyan Sabi ko, boss, wala nagbigay sa akin dito kahit 5. Unang-una, hindi ko pwedeng tumanggap. Ikaw ang nagbili niya na walang vlogger na pwedeng tumanggap kahit bigyan kayo. Pinanindigan ko yun. Di ba matalino ka, mayaman ka, trinunalo ka? Asan yung pag-iisip kung di mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba? Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, Sir Nagtrabaho po ako kay FLM. Bakit ko kukunin yung sahod ko kay Casper na pinasok ako? Imaginein mo, mandarambong ka ng mga empleyado mo, di ba? What more, yung mga tao kuno, nakasakasama mo lang. Na hindi mo masabing empleyado mo. Yung isa mo nga tao, si Ian, sabi mo, empleyado ni Casper, pero ikaw pinagsisilbihan. Sino niloloko mo? Tapos na yung mga ganyang panahon, boy. Tapos na. Wala nang maniniwala sa'yo. Pinapaasa nung uhuging vlogger na si Makagago na endorser ng peking law firm, ng peking abogado para makapagbudol ng mga Pilipinong OFW ang kanyang mga viewers na ako daw ay mawawaran. Makagago, in your dreams, eto abangan mo. Yung mga ikinaso ko sa'yo, for resolution na yung 3 korte. Mabigat yun. Sigurado, paglabas ng warrant nun, iiyak ka sa kulungan kasi petition for bail ang kakalabasan mo. Uy, grabe naman, Gusgusin. Sa 3 mo ko syudad kinasuhan? Di forum shopping yan. Anong petition to bail? Anong petition? Petitionin ko yung ulo mo Petition to bail ka dyan, ha? Baka mamaya niyan ikaw ang mag-petition to bail, Alam niyo, mga kahombre ko, huwag niyo hong kakalimutan na dito sa The Norman Mangusin Show, dito sa Norman Mangusin Show, si Norman Mangusin ho ang laging tama. Di ba? Si Norman Mangusin ho ang laging pogi. Di ba? At lalong-lalo na, si Norman Mangusin ho ang Diyos. Mga kahombre ko. So, wala ka namang magagawa dito sa ating Norman Mangusin Show. Dahil ang ating bida, literal na bidang-bida. Kaso, mga kahombre ko, ang kabaligtaran ho dito. Usually, ang ending ng mga bida, laging positibo. Dito, mga kahombre ko, for the first time sa whole wide world, mga kahombre ko, na ang bida natin, mahohoyo. Pero huwag kayong mag-alala, mga kahombre ko. Pag nahoyo yan, sabi niya nga, di ba? Kaya ako nananahimik kasi hinihintay ko na lang yung araw, ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo, sabi ko nga hambog siya today, atungal maya-maya. Hindi lang iiyak yan, aatungal yan. Aba, baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun 200,000, isang count. Ay magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Si Makabaho, alam mo kung bakit? Di tinitira niya ako.
Imbis na magalit ako, tuwan-tuwa ako. Alam mo ko bakit? Naku po, magkakapera ako. Ang laki. Biruin mo, ang isang count ng cyber libel. Isang count. 200,000 ang bail. Tapos biglang nung siya na yung kinasuhan ng patong-patong na cyber libel, naging ganito na lang ho ang bail, sabi niya. O, magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang eh. Si Raulo. Diba, mga kahombre ko? Sa mundo niya, dapat siya lagi ang tama. Malamang, kwento niya yan. Masama ako dyan. Malamang, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, mga kahombre ko. Ang bida ho natin, makakalabas ho yan sa hoyo. Ang problema, after a while, pasok ho ulit yan sa hoyo kasi paulit-ulit ho yan hanggang sa dumating ang point na wala na siyang pang-bail. Ganun lang naman yan, mga kahombre ko. Ganyan lang naman ang life, di ba? Life is full of mysteries, mga kahombre ko. Parang yung pangalan niya. Nako! Norman Gusgusin. Hindi pa nga tayo napunta sa part na yan. Be careful sa mga taong lumalapit sa tao na yan. At sinabi ni Gusgusin na... Yung pangako nila na warrant, anong petsa na? Hindi ka ba nahihiya sa kasinungalingan mo, makagago? Pinagkakalat mo na mawawarant ako. Di ba? Dahil pinagkakalat mo. Sino bang unang nagsabi niyan? Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo. Pupurahin kita. Maganda ka na. Sinabi ko na siya, bibigyan kita 5 araw. Sana maipagtanggol niyo yung amo niyo kapag kinaladkad namin yan sa loob ng bahay niya. With posas. Okay? Hindi ako mag-i-excuse. Basta Friday. Friday ang damputan. Oo. Para Sabado-Linggo. O, di ba? Alam niyo na. Friday ang damputan. Para Sabado-Linggo, hoyo. O, di ba? So, in short, huwag ka masyadong magmadali. Di ba? Kasi, merong time, merong place, ang lahat. Ang maganda, yung biglaan para ganitong reaction mo. Diba? Wala namang kalatoy-latoy yan. Ngayon pa nga lang, nagpipilipin loop ka na, diba? Warrant of Arrest Edition. Kung saan-saan ka na nagpupunta, wala pa nga, diba? Alam mo, Norman Gusgusin, hindi mo talaga ginagamit ang kokote mo. Putragisan mo ba talaga nilagay ang utak mo sa ilong mo? Ganyan na lang kaliit ang utak mo siguro, no? Walang yaka. Sa tingin mo ba, Norman Gusgusin, ihahain ko na sa plato mo ang warrant of arrest? Di nakapaghanda ka. Diba? Gumamit ka naman ito. Biglaan mangyayari yan. Oo. Malay mo habang naka-live ka. Diba? Aba, hindi mo alam. Dahil narinig mo yan, malabo na ho nating makita yan nagla-live sa labas. Alam niyo naman yan. Paranoid yan, mga kahombre ko. Yung tipong kung sino-sino na lang si Pugenius para sa kanya. Ito ho ang sinabi niya na Pugenius daw kuno, mga kahombre ko, di ba? Mamaya natin titirahin yan kasi nga si MG ang pinakapinuno nila. Siya ang pinuno ng Pugenius Group, si MG. Oo, maraming admin yung pinaka-main account ng Pugenius pero si Makagago ang pinuno nila. Tapos, mga kahombre ko, magtataka ka. Ito naman pala si Pugenius noon para sa kanya. Si Pugenius, 3 tao yan. Isa na dyan yung Yaman Balye ng patay gutom. Na pag nakita ko, alam mo na, ingungudgud ko yung mukha. Malapit na. Tapos, kasama na dyan si Mighty Buraot. At saka yung babae yon, nagngangalan, ang pangalan ng babae nun, letter P. Yan, ang umpisa ng pangalan ng babae na yun. Mahagit ko rin yun. Ano ka ba naman? Yung kasi nagdemanda, Benok, malapit ko na itong pangalanan, nagdemanda kasi yun. Nung nalaman ni Judge yung totoo, hindi sila nagpakita sa No appearance na. No appearance na, hindi na nagpakita sa korte kasi sasabit na sila Pera-pera, habol itong mga hindorotot na yan. Pera-pera. Akala naman nila ako'y maiinis nila. Ay di lalo lang ako mangiinis. So, ang tanong, bakit mo ako kinasuhan sa Paranaque stating na ako si Pugenius?
Yung pala, dati ka pang paranoid sa pagpo-point finger mo kung sino si Puginius. Hindi ba, Norman Gusgusin? Napakadali na lang palang lusutan ng ikinaso mo na naman sa akin sa Paranaque, di ba? Ipakita ko lang yan, bang, ubos ka. Wala na, tapos na, finished. Kailan mo ba gagamitin yung kukote mo, ha? Siguro pag nakakulong ka na ulit. Parang meron yata ako residency sa Cordillera, no? Sa Bugyas. Ay, hindi pala. Sa Mangkayan na lang. O magpapail nga rin ako dito ng kaso. Total, pinagsasabi mo na, ipipilipin look mo ko eh. Di ba? Norman Gusgusin, huwag kang mag-alala. Yung Philippine Loop, nangyayari na yan. Ngayon pa nga, tinan mo itsura mo. Tawa nga kami ng tawa, walang iya ka. Tingnan mo naman, Gusgusin. To the point na yung van mo ay naging camper na. Tingnan nyo naman, mga kahombre ko. Yung van niya ho, wala na. Talagang yan na yung tirahan niya. Wala siyang choice eh. Ikaw na nga ba naman ang mag-Philippine Loop Warrant of Arrest Edition? Akala ko pa naman dati, Prosecutors Edition at RTC Edition. Abay, hindi mga kahombre ko. Samahan na ho natin ang Warrant of Arrest Edition. Nowadays, mga kahombre ko, tuwing Thursday siya nawawala, mga kahombre ko. Dati kahit pa paano, Friday doon, nawawala na siya ng syudad, di ba? This time, tuwing Thursday. Butra guess, next week, Monday pa lang, wala na yan, mga kahombre ko. Sa pagkaduwag ho ng tao na yan. Oo! Sa lahat ng supporter ko, ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31-1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya, ay makikita nyo po yan sa aking live sa 31-1. Yan pong lugar na yan ay talagang most depressed. Nasa kaduluduluhan po ng Pilipinas na kung saan hindi na maabot. Wala talaga to sa sarili niya, boy. Salamin sa bulag. Tanga. Maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Grabe naman yung utak mo talaga, Norman Gusgusin. Ano ka ba? Sabi mo, graduated ka ng PhD o humanitarian. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. Anong pananalita yan? Pananalitang kriminal yan. Pananalitang galing sa tamod ni Satanas yung pinagsasabi mo. Putragis, imaginein mo mga kahombre ko, meron kang pinag-aralan, tas ang tawag mo sa may kapansanan ay lumpo? Na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo. Ang tawag mo kahombre ko, sa taong hindi nakakakita bulag? Maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Walang iya. Nasaan ang respeto ng tao na ito, di ba? Maya-maya niyan yung sasabihin niyan, mga kahombre ko, napakasimple lang ho. Yung special child, malamang sasabihan niya ng... Yan. Hindi ba? Di ba may pinag-aralan ka? So alam mo kung paano yan sasabihin in a very mannered way. Grabe naman hong humanitarian yan, mga kahombre ko. Ano yan? Konting humanitarian with a lot of insulto? Huwag ka na mag-humanitarian. Kasi putya, kung ako yung lumpo na sinasabihan yan, mga kahombre ko, putragis, ihambalas ko sa utak niyan yung wheelchair niya mumurahin. Minuto. Ragamit, Boss FLM, salamat po sa binigay niyong wheelchair sa amin. Hindi po namin magamit dito. Nais ko po sanang lumpuhin kayo at i-follow sa inyo na magamit. Pwede. Halika, pakita. Dalhin natin dyan sa Dalhin natin dyan sa kasiguran. Dali. Halika na. Kala mo ka naman may tira. Wala ka naman tira. Kamote. Alam mo yon? Kasi unang-una sa lahat, ikinontent niya na ako. Sinabihan niya pa ako lumpo, di ba? Tapos pinagkakitaan niya pa ako. Hindi ba ho insulto yon, mga kahombre ko? That's poverty porn. Iko-content ako, di ba? Gagamitin yung mukha ko sa internet, tapos bibigyan ako ng wheelchair na ang halaga wala pa sa kalahati ng kikitain ko sa views ko dahil ginamit ko siya.
Tama, plus mga donasyon pa dahil mga naawang mga utu-utong OFW, tama. Ibibigay niya si wheelchair, sinabihan niyang, oh, lumpo para sa iyo tong wheelchair. Di ba? Ganyan na salita mo, di ba? Oh, ayun, panalo ka. Di ba? Kumita ka na sa views mo. Wow, ang bait naman ni Norman. Ang bait naman ni Norman. Oh, kumita ka na ng isang beses. Panalo ka na. Nakuha mo na pabalik yung ginastos mo sa wheelchair na mumurahin mo. Tama? Oh, pangalawa mga kahombre ko, ito yung masaklap dyan. Araw-araw kumikita pa ulit yung video niya na yon. Pero yung ginamit niya na nakakaawang tao, habang buhay na nakaplasta ang mukha nitong tao na to na binigyan ko ng mumurahing wheelchair lang sa internet. Ayan ho yun. Yan yung nakakalungkot na side niyan. 'Di ba? Kung medyo lalaliman mo lang, ayan ho ang realidad dyan. Literal mga kahombre ko, nagbigay ako, tas kumita lang ako ng triple. Ang lahat po, kumita po ang aking YouTube na magmula nung November hanggang ngayon po, ay kumita po ito ng $16,000 US. At yung $16,000 US po na yon, uubusin ko po lahat sa 31 and 1 para maipaabot sa ating mga kababayan. Naisip ko nga sana yung mga estudyante, hindi bale, sunod na lang natin yan. Unahin ko muna po itong 31 and 1, makikita nyo po yan live broadcast, magla-live po ako dun sa lugar na yon at makikita nyo po kung ganong karami yung preparasyong aming ihinanda rito. Teka lang. Hindi ba ang sabi mo nung isang araw? Ay, sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Eh ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Oh, di ba? Nag-i-enjoy ako sa buhay ko. Dito ko lang ipinapakita na dito sa Norte, kahit saan ako pumunta, open ako. Inutil. Oh. Teka. Akala ko ba 30 to 40 million ang ipapamigay mo? Bakit naging 950,000 pesos na lang, ha? Saan napapunta yan? Kung meron mang mga nag-donate sa'yo, ha? Pero, mga kahombre ko, isa hong malaking kasinungalingan na naman to. Yung YouTube channel niya ho, hindi ho yan kumita ng $16,000. No chance. Sa bunganga niya na ho nang galing! Back in the day, nung meron siyang 300,000 subs na YouTube channel, ang kinikita niya monthly ay... Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. Dinilit ko para ipasok kita sa Hoyo o Kitnam. 300 plus thousand subs pa yan, di ba? Tapos biglang sa sobrang kayabangan mo ngayon na yung YouTube channel mo, 30,000 plus subs pa lang, sasabi mo $16,000 ang kinita mo? Ay, nako, napakasinungaling mong talaga, oo. Hindi mo ako maloloko kasi YouTuber ako. Ano ka ba? Abay, nagpakita rin ho ang pinakabobong tao sa mundo ng accomplishment niya daw. Secret. So, accomplishment po natin, ang Korte Suprema, yung Pasay. Ito huy, Pasay. Ayan. Baka sabihin nyo ay joke only. Ayan o. Pasay. Kung saan pinakita nito ang kanyang kaso sa Pasay na estafa, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Gonggong! Wala akong pending na kasong estapa. Gonggong ka talaga. Ay, nako, apakagonggong mo. Wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Gonggong! Akala ko ba wala ka naging kasong estafa, ha? Tapos, ipinakita mo pa dito at very proud ka pa na ikaw ay nawarantan at nilagyan ka ng presently at large? Wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Grabe mga kahombre ko, sa mundo ho pala ni Norman Gusgusin, kapag ikaw ay super kriminal, mga kahombre ko, ikaw yung sikat, ikaw yung pinakaastig sa lahat. Alam mga kahombre ko, iba ho talaga ang utak nito mga kahombre ko. Like, the more criminal you are, the bigger chances na mananalo ka ng medalya sa kanyang mundo, mga kahombre ko. So, para ho
sa mga kriminal. So kayo ho ay pumunta na lang sa mundo ni Gusgusin, mga kahombre ko. Kasi ayos yan. Diyan, tanggap na tanggap niya kasi the more na mabibigat ang mga kaso mo, the more na ikaw ay sinasamba sa mundo niya. Maaari na na ngayon ako'y medyo nakli na. So, maaaring tumakbo ulit ako at subukan natin na baka magbago ang Pilipinas. Tarantado ka ba? Anong tatakbo ka, ha? Huwag ka nang tumakbo. Magbabago ang Pilipinas, magiging hinayupak lahat ng Pilipino kapag nanalo ka. Ano naman ang mga bill na magagawa mo dito, Aber? Ha? Siguro kung ako ikaw, no? Sige, ilalagay ko sa posisyon, kunwari ako ikaw. Nanalo ako bilang senador. Ano ba yung kauna-unahang bill na gagawin ko? Anti-truth law. Yan, gagawin ko yan mga kahombre ko bilang ako si Norman Gusgusin. Anti-truth law. In short, sa mundong ito, sa Pilipinas, bawal kang magsabi ng katotohanan. Anti-truth law. Isa ho yan, di ba? And syempre mga kahombre ko, anti-criminal law. In short, ang mga kriminal ay hindi mo pwedeng tawaging kriminal. At anti-warrant of arrest law. Kasi, na-offend ako masyado sa salitang warrant of arrest na yan. Ayaw ko yan marinig, yung warrant of arrest na yan. Patatanggal ko yung warrant of arrest. Ayaw ko yan. At anti-bail law. Dahil sa mundo ko, ang mga kriminal ay yung mga inosente. At yung mga inosente, yung mga kriminal, aba mga kahombre ko, ang gagawin ko dyan, yung mga inosenteng kriminal, ha, ay hindi ho magbe-bail. Hindi ko ho yan lalagyan ng bail. Kasi tanga talaga ako. Alam niyo yan, mga kahombre ko. Basta wala yan. Lahat ng mga bagay, no, na hindi ko gusto sa mundong ito, sa Pilipinas, ay hindi mangyayari. Pero lahat ho, ng gusto ko, at yun lang gusto ko, yun lang ang gagawan ko ng bill. Lalong-lalo na mga kahombre ko. Isa pa, anti-makagago law. Ayun talaga yung kinatatakutan mo di ba? Bawal si makagago sa Pilipinas. Kaso Norman Gusgusin, hindi mangyayari yan. In fact, kapag lalaban kang senador, malabang lalaban din ako. Alam mo kung bakit? Para lang tarantaduhin ka. Gusto ko lang na mapakita sa mga tao na mas mataas ang makukuha kong boto sa iyo. Hanggang sa buhay mong politisyan, hahabulin kita at tatalunin kita. Tandaan mo yan. Yun ay kung tatakbo ka lang naman, ha? Yun lang naman yun. Sabi ko naman sa'yo, Norman Gusgusin, hindi kita iiwan. Kasi gago ka! Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka! Ano pa sinabi mo? Nasa likod mo lang ako. Nasa likod mo ko. If you have my back, then I have you too. Ikaw pa ba naman? Pababayaan ba naman kitang matahimik? Siyempre hindi. Si MJ, nagsimula pa yan nung pandemic. Lihim na tinitira niya ako niyan. Nung pagkalaya ko, tumigil nga yung Food Genius Pero paglaya ako, binanatan ako. Tapos binanatan pa ako ng July, something ganon. 2024, 2025. Lumaya kasi ako almost January of 2024. So, nung paglaya ako, walang bumato sa akin. Yung Food Genius, tumahimik yan. Nung binanatan ako ni MG in the middle of 2024, doon nagsimula na naman yung mga Food Genius na yan. Yes. So, inamin na siya ang leader. Yung Food Genius group na yan, actually, wala naman yan. Nagsimula lang yan ngayon. Nung panahon niya, sabay-sabay sila 2020, binanatan ako ni Makagago. 2020. So, si Makagago, tinira ako niyan 6 years ago na. Yung Food Genius group, wala naman, bago lang. Binanatan kasi ko ni Makagago nung paglaya ko. 2023. Doon lang nagkaroon uli ng push yung Food Genius nung after kong lumaya. Actually, tumigil nga yan Hindi naman yan nagpa-vlog
Pero yung pinaka, according dito sa nakuha naming information, si Makagago ang nag-unite sa lahat na yan, Food Genius Group na yan. So si Makagago ang leader nila. Ngayon, ang tawag dyan, cyber criminals ng MGFG Group. Yan. Yan. Una, sabi mo, 2024. Nung binanatan ako ni MG in the middle of 2024, Ngayon, 2023. binanatan kasi ko ni Makagago nung paglaya ko, 2023. Baka mamaya sabi mo noong 1990, tinitira na kita. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa buhay mo? Huwag mo kalimutan na ako'y naging follower mo rin. Sa totoo lang, ang dami nagtatanong, MG, ano ba talaga, ano sa tingin mo ang pangyayari na to? Sa tingin mo ba, ano ang nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga kahombre ko, at the end of the day, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na impluwensyahan niya ako. Sabihin natin na napaniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay na-impluwensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge niya, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I've never done things like this na dito na ako sa Manila tumutulong. I've never done that. That's what's up. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita, man. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure. 100%, bro. Maybe not this month, maybe next month, maybe in 3 months time, but then mag-iingay siya sobra, man. Mas magiging matunog pa siya sa presidente when he comes out. For real. It's gonna be crazy. Anyway, salute pa rin sa'yo, FLM. May mga nagawa ka mali sa tingin ko, sa tingin ng batas. Pero para sa akin, syempre, hindi naman kita kilala ng ganong kalalim. I don't know. Walang tunay na patunay kung talagang ganon kang kawalang yan. So, Baliw ka ba? Noong 2021 nga, pinupuri kita. 2020, binanatan ako ni Makagago. Hindi nga ako si Pugenius. Wala akong oras na gumawa ng ganyan. Ano ka ba naman, Norman Gusgusin? Sabi, di ba naglabas ang Supreme Court, kinontempt ako, indirect contempt, pinagmulta ako ng Korte Suprema. Aba, nagsakayan agad itong mga lintik na ito. Lalo na yung uhuging vlogger na nag-endorso ng peking abogado at peking lawyer na puganting kriminal na para makapambudol ng mga OFW. Aba, nagbunyi agad. Sabi, the power of attorney Guanzon. Ganun pa to si uhuging vlogger na Makagago. Unggoy, September pa lang nagdesisyon na ang Korte Suprema. Kahapon lang nila ipinablish nung 19 lang. Norman Gusgusin, tigilan mo na kasing palakasin yan loob mo. Wasak na wasak ka na, hindi ka makakaisa. Ubus na ubus ka dito. Nako naman. Dahil yan kay Atty. Guanzon at sa mga kahombre ko, kaya ka nalabasan ng ganyang resolution. At paulit-ulit mo tong sinasabi. Pinagmamalaki mo Makagago na malakas kayo sa Paranaque, politiko yung binan, ba? Abay, kapitan lang ang tinakbo eh. Siyahal lang yata o kapitan ang tinakbo eh. Talunan pa eh, pinagmamayabang mo agad na makapangyarihan. Bay, tanga itong hindrotot na uhugin na ito. Tumakbo lang na konsyal at kita na pinagmamalaki mo agad na makapangyarihan at kayang-kaya niya kamo ang Paranaque. Aba, ako nga, senador ang tinakbuhan ko. Di talunan din ako, pero hindi ko pinagmalaki yun. Tapos ikaw tignan mo nga naman itong lakaw na uhuging vlogger na ito. Tinakot mo pa ako sa isang talunang konsyal o talunang kapitan. Walang iya ito. Hanggat wala kang patunay na napapakita, walang maniniwala sa'yo. Kasi sa totoo lang, bakit ko naman iyayabang yan, Norman Gusgusin, ha? Proud ako, syempre, sa aking pamilya, sa pamilya ng aking misis, sa biyenan ko. Kaso Norman Gusgusin, alam mo yon man.
Ano bang akala mo sa akin, ha? Very talkative person na pinapangalandakan ko ang personal life ko. Hindi ako gano'n, Norman Gusgusin. At kung totoo man yan, sinasabi mo na yan, dapat mo yan patunayan. Kasi kung hindi, dagdag kaso yan sa'yo. Oo. Oh. Kasinungalingan na naman kasi yan. Pakinggan nun natin ang kwento ni Pastor Norman, mga kahombre ko. Sa kulungan, pagpasok mo, iba ang batas doon. Walang matigas doon. Sisitsitang ka ng mga preso doon. Psst! Ganon. Ngunit ipinakita ng Diyos yung pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. Akalain niyo po na ginawa niya akong gobernador ng kulungan. Anong ginawa kang gobernador sa kulungan? Kahit ba naman Diyos na ang binabanggit mo, nagsisinungaling ka pa rin, hinayupak ka? Talagang dadagukin kang hinayupak ka, ano? Tignan nyo naman, mga kahombre ko, ang sinabi ng mga kakosa niya na na-interview ko. So, hindi siya gobernador, tama? Ewan ko, anong klaseng gobernador siya. Ngayon ko lang narinig yung gano'n eh. Sa kulungan kasi, mayores lang ang ano doon eh. Yung gobernador, ewan ko, kanya napulit yung gobernador na yun eh. Imagine mo yun, Norman Gusgusin? Kosa, sinasabi, hindi raw ako kosa eh. Hindi raw ako Sputnik kosa. Ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong makahongga, si Francis Leo Marcos ay binoto namin bilang governor, ha? Tandaan mo yan, ha? Kung hindi yan Sputnik, bakit binoto na upangat namin para maging governor yan? Ayun. Ha? Nagigigil ako sa iyo eh. Tapos yung pala, mga kahombre ko, after one day, ganito na po ang nangyari. Wala akong pakialam sa'yo. Ha? Tangina mo, ginawa mo akong ginawa mo akong timawa doon. Ha? Umakyat ka sa TikTok ko, tapos sasabihin mo, di ba? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik. Suputnik ka. Suputnik ka. Kosa, sabi kasi ni Makagago, Sputnik daw tayo. Sputnik daw tayo. Suputnik ka. Suputnik ka. Norman, Diyos ko! Kahit ba naman sa mata ng Diyos nagsisinungaling ka, wala ka na talagang pag-asa! Sasabihin ko na lahat ng totoo. Pinagmamalaki ho ni Makagago na hawak daw nila sa leeg yung mga prosecutor dito. Kaya kayang-kaya daw niyo ho akong pa-issuehan ng warrant sapagkat politician daw ho ang kanyang mga biyanan. Pinagyayabang niya yan. Sa una pa lang, pinagyayabang na niya yan. Oo. So, kung ako nagkakamali, October 9 sa video niya at saka October 10. Nung tinitira niya ako. Pero nangyari ho, deleted yung video. Oo. Siyempre, pero may record kami. Oo. So, yun ang pinagyayabang niya. Siyempre naman, natatakot naman ako dahil politician daw yung kanyang biyanan na pinagmamalaki niya. Siyempre ako'y nagtanong-tanong. Abay, tumakbo nga naman po talagang kapitan. Yun lang ay talunan. Oo. Talunan lang. Oo. Tumakbo naman kapitan. Talunan. Oo, yun ang pangyayari doon. Saan ko yan sinabi, Aber? Kaso ka na naman ngayon, oo! Mga kahombre ko naman. Ulitin nga natin. Kanya raw ang Paranaque. Niya na siguro yun. Hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Sinabi niya yun noong pa. Hindi mo ako kaya pag pinakasuhan kita. Sabi niya, pag kinasuhan kita, sisiguraduhin ko mawawaran ka. Hawak ng pinang ko na politician. Ang mga piskal sa Paranaque, ganun kayabang ang hindrotot na yan. Walang iya. Oo. Kupil na kupil. Talaga sinabi niya, narinig ko eh. Ako testigo eh, narinig ko eh. Sinabi niya yun eh. Totoo, narinig ko, sinabi niya. Politician daw, ang kaya, syempre, tayo natakot. Politiko eh, natakot tuloy tayo. Syempre. Ngayon, syempre, pinagtanong natin, nagpa-verify tayo kung ano nga yung pamilya niya. Yun naman palang biyanan niya. Totoo naman, tumakbo naman palang kapitan. Yun nga la, talunan. Paano mo naiisip yung mga ganyang bagay, Norman? Ano ka ba naman? Kung meron akong nasabi niyan, bibigyan kita ng 1,000,000 pisong cash. Ngayon na, kung meron akong sinabi niyan, go. Ilabas mo nga, Norman. Ilabas mo nga yung sinabi ko na yan. Promise man, bibigyan kita ng 1,000,000 na cash.
Napakasinungaling mo talaga, man. Diyos ko, Norman. Nasa public ka! Everything is published. Ang dami kong viewers. Sa tingin mo, makakalusot yan sa kanila? Norman! Sige lang, dagdagan mo lang ang mga kaso mo, ha? Oh, hindi. Dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Ngunit ako ho'y nagtataka. Kasi ang pinakauna kong upload laban kay Norman Gusgusin ay nung October 9. Kung saan ang aking content ay Francis Leo Marcos, hinahamon kita, mga kahombre ko. Ayan no ang content ko, di ba? So ngayon, yung pangalawa kong content ay Francis Leo Marcos, sumagot na. Tama? Oh, hindi. Dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. So dito, makikita ho natin na napakalayo ng argumentong pinagsasasabi niya kahit i-play nyo pa ho itong dalawang video na ito para makita nyo, di ba? Kasi galing sa bunganga niya na October 9 and 10, o ayan. I-play nyo ho yung mga video na yan and hanapin nyo dyan kung saan ko sinabi yung mga salita na yan. Di ba? Kasi yan yung sinabi niya, huwag nyo kakalimutan, ha? Kapag meron kayo nakita, talagang magbibigay ako 1 million kay Norman Gusgusin, oo! Napakasinungaling mong talaga, Norman! Norman Gusgusin, sa takbo ng aking YouTube channel, hindi ako nagbubura. Kita mo naman. Diyos ko naman, huwag mo naman lokohin ang sarili mo. Alam yan ang mga kahombre ko. So yun lang mga kahombre ko. Ano ho kaya ang ugali ni Norman Gusgusin? Sige nga, kayo nga ho ang magsabi sa akin. Kasi talagang litong-lito na rin ako. No? Wala! Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.